Mainit ang sikat ng araw sa baryo ng San Felipe nang maglakad si Elena sa makipot na daan papunta sa kanilang bahay. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang lumang sobre na naglalaman ng appointment letter mula sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Halos hindi siya makapaniwala na natanggap siya bilang junior staff sa isang prestihiyosong korporasyon. Para sa isang probinsyanang gaya niya, ito na ang pagkakataon upang makaahon sa hirap at matulungan ang kanyang pamilya. Anak, sigurado ka ba sa balak mo? Mahinang tanong ng kanyang inang nakahiga sa papag. Halata sa boses ang panghihina dala ng matagal na sakit. Opo, Nay, tugon ni Elena habang pinupunasan ang pawis sa noo ng ina. Kaya ko po to, pangako, makakabalik akong may magandang balita. Kailangan ko pong subukan para matustusan ang gamit ninyo at mapag-aral sina Tonyo at Liza. Napatingin ang dalawang nakababatang kapatid ni Elena. Si Tonyo, 12 taong gulang, ay hawak-hawak pa ang lumang kwaderno. Si Liza na may 7 taong gulang pa lamang at nakaupo sa gilid, nag-aabang ng bawat salita ng kanilang ate. Ate, huwag kang mag-alala, mag-aaral ako ng mabuti, wika ni Tonyo. Pagdating ng panahon, ako naman ang tutulong sa inyo. Napangiti si Elena, kahit may bahid ng lungkot. Kaya nga ako aalis, para sa kinabukasan ninyo. Kinabukasan, bitbit lamang ang isang lumang maleta at ang matibay na pananalig. Bumiyahe si Elena patungong Maynila. Habang nakasakay sa bus, pinagmamasdan niya ang mga palayan at bundok na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Sa bawat kilometro na lumalayo siya sa kanilang baryo, dama niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasabay nito, umaapaw din ang kanyang pag-asa. Pagdating sa Maynila, sinalubong siya ng ingay ng trapiko, kaliwat ka ng tao, at matataas na gusali na tila ba sumisigaw ng modernong buhay. Bagamat naiilang at tila nalulunod sa mabilis na takbo ng lungsod, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag at huminga ng malalim. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Dumating ang araw ng kanyang unang trabaho. Nakaputing blouse at itim na palda. Pinilit ni Elena na magmukhang propesyonal kahit halatang hindi bago ang kanyang kasuotan. Dumiretso siya sa opisina at pagkabukas ng pinto, bumumad sa kanya ang maluwag na reception area na puno ng modernong kagamitan. Ang mga kasamahan niyang empleyado ay pawang nakaayos, nakasuot ng branded na damit at sapatos na halatang mamahalin. Good morning po, bati ni Elena, sabay ngiti. Ngunit kakaiba ang naging sagot. May ilan na bahagyang tumingin at ngumiti pabalik. Ngunit mas marami ang nagkibit balikat at ipinagpatuloy ang ginagawa. Narinig pa niya ang mahinang bulungan mula sa isang grupo ng kababaihan. Sino yan? Mukhang promdi. Bulong ng isa. Siguro kamag-anak ng janitor. Dagdag pa ng isa, pinilit ni Elena na hindi na lamang pansinin. Dumiretso siya sa kanyang mesa at inayos ang mga gamit. Sa kanyang puso, nananatiling buo ang determinasyon. Dumating siya rito hindi para makipagkumpetensya sa pananamit o estado sa buhay, kundi para magtrabaho ng tapat at ipakita ang kanyang kakayahan. Sa mga unang oras, abala siya sa pagtanggap ng mga papel at pagtulong sa mga simpleng gawain. Tahimik lamang siya at walang imik, nakatutok sa bawat detalye. Habang nakatingin siya sa computer screen, ramdam niyang hindi siya gaanong pinapansin ng iba, pero hindi iyon naging hadlang para sa kanya. Pagdating ng tanghali, wala siyang kasabay na kumain. Sa pantry, inilabas niya ang baon na nilagang itlog at kanin. Tahimik siyang kumakain habang ang hibay nagsasalo sa fast food delivery. Huwag mong intindihin, bulong niya sa sarili. Darating ang araw, mapapansin din nila ang sipag ko. Sa unang linggo, hindi naging madali ang lahat. Madalas niyang marinig ang mga paanas na biro tungkol sa kanyang probinsyanong punto at simpleng pananamit. Ngunit sa halip na panghinaan, pinili niyang tumindig ng may dangal. Sa gabi, pag-uwi niya sa inuupahang maliit na kwarto sa isang boarding house, laging nasa isip niya ang pamilya. Lagi siyang nakatitig sa larawan ng kanyang ina at mga kapatid bago matulog. Anak, kumusta ka na dyan? Boses ng ina sa telepono isang gabi. Maayos naman po, Nay. Medyo mahirap pero kaya ko po. Kailangan ko pong kayanin para sa inyo, sagot ni Elena.
Mag-ingat ka ha, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Opo, Nay, huwag po kayong mag-alala. Sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang puso ni Elena. Alam niyang hindi siya lumuwas para maghanap ng luho, kundi para magdala ng pag-asa. Bawat araw na lumilipas sa opisina ay isa ring hakbang patungo sa katuparan ng kanyang pangarap. Pangarap na hindi lang para sa sarili, kundi higit sa lahat para sa kanyang pamilya. Sa mga mata ng kanyang mga kasamahan, isa lamang siyang tahimik at simpleng probinsyana. Ngunit sa kanyang sariling paningin, isa siyang mandirigmang nakikipaglaban laban sa hirap at diskriminasyon. At kahit na hindi pa siya tanggap ng lahat, buo ang pananalig niya. Darating ang panahon na makikilala nila kung sino talaga siya. At sa puntong iyon, magsisimula ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Mabilis lumipas ang unang linggo ni Elena sa bagong trabaho. Ngunit habang dumarami ang mga araw, mas nararamdaman niya ang bigat ng pressure at ang malamig na pagtanggap ng kanyang mga kasamahan. Sa bawat sulok ng opisina, ramdam niya ang malamig na titig ng ilan, lalo na ng mga senior staff na tila ba ayaw tanggapin ang presensya niya. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento, biglang lumapit ang isang babae na nakasuot ng mamahaling blazer at may matalim na tingin. "Ikaw ba si Elena, yung bagong staff?" Malamig na tanong nito. "Opo, ma'am, ako po." Mahinahong tugon ni Elena. "Ako si Sandra, senior staff dito. At kung gusto mong tumagal, matutuwang makinig," matalim na sabi ng babae, sabay taas ng kilay. "At isa pa, huwag mong gawing baryo ang opisina. Dapat ay marunong kang umayon dito." Napayuko si Elena, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil ng kanyang damdamin. Hindi siya sanay na nakakatanggap ng ganitong uri ng trato, pero pinili niyang maging magalang. "Opo, susubukan ko po ang makisabay," sagot niya. Ngunit agad na lumayo si Sandra na tila ba wala ng pakialam. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang maliliit na insulto. "Tingnan mo nga, parang wala yatang alam sa computer." Biro ng isa habang pinagmamasdan si Elena na nag-aaral ng baging software. "Siguro sanay lang yan sa typewriter, sa probinsya." Dagdag pa ng isa, sabay tawa. Pinili ni Elena na hindi tumugon. Alam niyang kung papatulan niya, mas lalo lang siyang pagtatawanan. Ngunit sa puso niya, unti-unti nang namumuo ang sakit. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong palaging nakabantay sa kanya. Si Marco, ang janitor ng kumpanya. Isang umaga, nadatnan niya itong nagwawalis malapit sa kanyang mesa. "Miss Elena, huwag mong dibdibin ang mga sinasabi nila," mahinahong payo ni Marco. "Salamat, Marco. Minsan kasi ang hirap, parang lahat sila laban sa akin," sagot ni Elena, pilit na pinapawi ang lungkot. "Ganyan talaga sa simula. Pero wag kang susuko. Ako man dati, ilang beses akong pinagtawanan. Pero natutunan kong huwag na lang pansinin. Ang mahalaga, alam mo kung ano ang pinunta mo rito." Napangiti si Elena sa sinabi ni Marco. Sa simpleng payo, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Kahit paano, may nakakaunawa sa kanya. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang mga pagsubok. Sa isang meeting na dinaluhan niya, inutusan siyang magdala ng kopya ng mga report. Nang ipasa niya ito sa mesa, biglang nagsalita si Sandra. "Bakit parang mali ang pagkaka-format? Hindi ba tinuruan ka?" tanong nito na may halong pang-iinsulto. "Ma'am, sinunod ko po yung template na nasa folder." Mahinahong tugon ni Elena. "Hindi iyan ang standard na ginagawa namin dito. Kung hindi ka marunong, huwag kang magmadali. Ayaw naming bumagsak ang trabaho dahil sa'yo," sagot ni Sandra habang tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Narinig ni Elena ang mahihinang tawanan mula sa ilang kasamahan. Pinilit niyang manatiling kalmado at nangako sa sarili na pag-aaralan pa niya ang lahat upang hindi na siya maulit na mapahiya. Pagdating ng tanghali, sa pantry muli nagkita-kita ang mga empleyado. Habang nag-aabang ng mainit na tubig para sa kanyang instant noodles, napansin niya ang mga kasamahan na nagsasalo ng mamahaling pagkain. "Ang simple naman ng baon niya. Noodles lang?" bulong ng isa. "Malamang iyan lang ang kaya niya," dagdag pa ng isa, sabay tawa. Pinili ni Elena na umupo sa sulok
at kumain ng tahimik. Ngunit bago siya makaupo, napansin niyang may iniwang upuan si Marco sa tabi niya. "Dito ka na lang, Miss Elena. Mas masarap kumain kapag may kasama," alok nito. "Salamat, Marco," tugon niya sabay ngiti. Sa gitna ng lahat ng panlilibak, ang simpleng kabutihan ni Marco ay tila ilaw na nagbibigay sa kanya ng lakas. Kinagabihan sa kanyang maliit na kwarto, muling bumigat ang dibdib ni Elena. Binuksan niya ang lumang cellphone at tinawagan ang kanyang ina. "Anak, kumusta ka dyan?" tanong ng ina. "Maayos naman po, Nay. Medyo mahirap pero kaya po." "Ang dami ko pong natutunan," tugon ni Elena. Pinitigilan ang luha. "Anak, huwag mong pabayaan ang sarili mo, ha? Tandaan mo, nandito kami para sa'yo," wika ng ina. Pagkababa ng tawag, napatingin si Elena sa kisame. "Hindi ako susuko," bulong niya. "Hindi pwedeng umuwi akong bigo. Kailangan kong ipaglaban ang pangarap ko para kay Nay, para kina Tonyo at Liza." Kinabukasan, sa kabila ng malamig na pagtanggap ng ilan, pumasok pa rin siya na may ngiti sa labi, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil pinili niyang maging matatag. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang layunin. Ang patunayan na ang isang simpleng probinsyana ay kayang makipagsabayan, kayang tumayo ng may dangal, at higit sa lahat, kayang magtagumpay kahit sa gitna ng pangungutya at diskriminasyon. At mula roon, mas pinagtibay pa niya ang kanyang loob, kahit na alam niyang mas marami pang pagsubok ang darating. Sa kanyang puso, malinaw ang boses ng kanyang pamilya na siya ang kanilang pag-asa at hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataon. Lumipas ang ilang linggo at imbes na gumaan ang loob ni Elena sa kanyang bagong trabaho, lalo lamang naging mabigat ang bawat araw. Habang siya'y nagsusumikap na matuto at makisabay, ang kanyang mga kasamahan ay tila walang ibang layunin kundi ang gawin mas mahirap ang kanyang sitwasyon. Isang umaga, maaga siyang pumasok upang tapusin ang mga report na ipinag-utos ng kanilang immediate supervisor. Pinagpuyatan niya ang mga ito kagabi. Tiniyak na tama ang lahat ng detalye at nakaayon sa format na itinuro sa kanya. Ngunit nang ipasa niya ito, napansin niyang may mga kulang na pahina. Nanlaki ang kanyang mata. "Imposible! Kumpleto to kagabi," bulong niya sa sarili. "Bakit hindi mo pa rin makumpleto ang simpleng report?" Sigaw ng boss niyang si Mr. Cruz sa harap ng iba. "Hindi ako nag-aaksaya ng oras para lang sa palpak na trabaho. Sir, ginawa ko po ng tama. Kumpleto po ito kagabi. Baka, huwag kang magpalasot. Kung hindi ka marunong, umuwi ka na lang sa probinsya mo." Mariin na putol ng boss niya. Ramdam ni Elena ang bigat ng kahihiyan. Tahimik ang buong opisina, ngunit naroon ang mga mapanuyang tingin at mahihinang halakhak ng ilan. Nang bumalik siya sa mesa, nakita niya ang ilang kasamahan na pasimplong nagtatawanan. Isa roon ay si Sandra na may nakakalokong ngiti. "Siguro nalimutan mong ilagay ang utak mo sa bag kagabi," bulong ni Sandra sa katabi nito. "Kaya hindi kumpleto ang report." Muling nagtawanan ang dalawa. Napayuko na lamang si Elena at pinilit na wag tumulo ang luha. Kinahapunan, habang naglalakad siya sa hallway, bigla niyang narinig ang dalawang empleyado na nagsasalita tungkol sa kanya. "Hindi tatagal yan dito. Wala namang alam. Tapos ang yabang pa. Kung hindi asawa ng janitor, baka kamag-anak. Kaya siguro nakapasok." Mas lalo pang sumakit ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga ganitong chismis, pero alam niyang hindi iyon totoo. Pinili niyang itikom ang bibig. Pagbalik niya sa mesa, nadatnan niyang may nakaipit na papel sa ilalim ng kanyang keyboard. "Umuwi ka na. Hindi ka bagay dito." Malamig ang kanyang palad nang hawakan niya ang papel. Para siyang binagsakan ng mundo, pero pinunit niya ito at itinapon. Hindi niya hahayaang maputol ang kanyang pangarap dahil lang sa pananakot. Sa oras ng break, nakahanap ng pagkakataon si Marco para lapitan siya. "Miss Elena, nakita ko kung paano nila binabagsak ang mga papel mo kanina. Sinadya nila yun." Napatingin si Elena, gulat. "Anong ibig mong sabihin?" "Kanina habang naglilinis ako, nakita kong may kumuha ng folder sa mesa mo. Pagbalik, may kulang na. Hindi ko lang alam kung sino. Kasi mabilis ang kilos nila. Pero sigurado akong hindi ikaw ang may mali." Tumulo ang luha ni Elena sa sobrang bigat ng pakiramdam. "Salamat, Marco. Pero anong magagawa ko?
Wala akong ebidensya. Kahit magsalita ako, baka ako pa rin ang mapagbintangan. Alam kong mahirap, pero kailangan mong tibayan ang loob mo. Huwag mong hayaang mawala ang tiwala mo sa sarili. Sagot ni Marco habang nakatingin ng diretso sa kanya. Kinagabihan, pag-uwi ni Elena, tahimik siyang naupo sa kama ng kanyang maliit na kwarto. Kinuha niya ang litrato ng kanyang ina at mga kapatid. Nay, Tonyo, Liza, hindi ako susuko. Kahit gaano kahirap, hindi ko kayo pababayaan. Lumipas ang mga araw at naging mas lantaran ang pang-aabuso sa kanya. May pagkakataon na bigla na lang nawawala ang kanyang gamit sa mesa. Minsan naman, may mga maling file na sinisingit sa kanyang trabaho para siya ay mapagalitan. Halos araw-araw, hindi nawawala ang pangungutya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga dokumento, bigla na lang siyang tinabig ni Sandra. Natapon ang ilang papel sa sahig. Ay, sorry ha, hindi ko sinasadya. Sabi nito na may halatang pang-iinsulto. Okay lang, sagot ni Elena habang pinupulot ang mga papel. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang nakangisi si Sandra na tila ba proud pa sa ginawa. Dumating ang oras na halos gusto na niyang sumuko. Sa isang tawag sa ina, hindi na niya napigilang umiyak. Anak, bakit? May problema ba? Tanong ng ina. Wala po, Nay. Medyo napapagod lang ako. Pero ayos lang po, sagot ni Elena. Pinipilit ang sarili na huwag magsabi ng totoo. Ayaw niyang mag-alala ang ina, lalo pat may sakit ito. Sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang kanyang paninindigan. Tuwing umaga, bago pumasok, laging nasa isip niya ang mga salitang binitiwan niya noong umalis siya sa kanilang baryo. Hindi siya uuwi ng bigo, kaya kahit masakit, kahit paulit-ulit siyang napapahiya, pinipilit niyang tumayo, magpahid ng luha at muling ngumiti. Alam niyang darati ang araw na mapapatunayan niya ang kanyang sarili. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang pagdaanan ang unos, isang unos na magpapatibay ng kanyang pagkatao at maghahanda sa kanya para sa mas mabigat pang laban na darating. Isang umaga na tila ordinaryo para kay Elena ang naging simula ng isa sa pinakamasakit na karanasan niya sa opisina. Nakasakay siya sa jeep papunta sa trabaho. Nakayuko at mahigpit na yakap ang kanyang bag kung saan nakalagay ang mga dokumentong pinaghirapan niyang tapusin kagabi. Sa kabila ng pagod at puyat, pinilit niyang magpakita ng tapang at ngiti. Sa isip niya, kahit ano pa ang sabihin ng mga kasamahan, hindi siya titigil. Ngunit ang araw na iyon ang magiging nitsa ng mas malaking laban. Pagdating niya sa opisina, naroon agad ang pangungutya. Oh, ayan na si Probinsyana, bulong ng isa sa grupo ni Sandra. Ang aga-aga, mukha na agad siyang pagod. Nagtawanan ang ilan habang si Elena ay tumango lamang at naglakad papunta sa kanyang mesa. Makalipas ang ilang oras, habang abala sa pag-aayos ng mga papeles, biglang lumapit si Sandra kasama ang dalawang alipores niya. Sa kamay ni Sandra ay isang tasa ng kape na umuusok sa init. Lumapit ito kay Elena na parang walang masamang balak. Elena, gusto mo ba ng kape? Baka sakaling magising ka sa trabaho mo. Biro nito, sabay tawa. Ngunit bago pa man makatanggi si Elena, bigla na lamang tumapon ang mainit na kape sa kanyang blouse at palda. Ay, Diyos ko! Sigaw ni Elena, sabay talon palayo, hawak ang dibdib kung saan dumampi ang mainit na likido. Ramdam niya ang hapdi ng balat at ang bigat ng kahihiyan. Oops, sorry ha, hindi ko sinasadya, ani Sandra na may nakakalukong ngiti, sabay tingin sa mga kasamahan. Halos lahat ay nagtawanan. Ang iba namay nagkunwaring nagulat. Ngunit walang sino man ang lumapit para tulungan siya. Naiiyak si Elena, hindi lamang dahil sa sakit ng paso, kundi dahil sa tawa at tingin ng mga tao sa paligid. Sa gilid, nakita niyang nagmamadaling lumapit si Marco, dala ang basang tela. Miss Elena, halika punasan mo agad. Baka mas lalong masunog ang balat mo. Salamat Marco. Mahina niyang tugon, nanginginig pa ang kamay. Sa bawat paghaplos ng tela, mas dama niya ang sakit hindi lang sa balat kundi sa puso. Sa loob ng kanyang isipan, nagtatanong siya, bakit kailangan umabot sa ganito? Ano ba ang nagawa niya para paglaruan at pagtawanan? Habang nagpupunas siya ng sarili, naroon ang mga tawa ng ilan. Grabe, pati kape hindi yata kaya ni Probinsyana. Biro ng isa. Baka naman kasi hindi sanay sa mainit.
Sanay lang sa malamig na tubig sa puso. Dagdag pa ng isa. Hindi na napigilan ni Elena ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit pinilit niyang bumangon. Tumayo siya kahit nanginginig at lumabas ng opisina upang makahinga. Sa restroom, initigan niya ang sarili sa salamin. Basa ang kanyang blouse, namumula ang balat kung saan natamaan ng kape at nanginginig ang kanyang labi sa pagpipigil ng iyak. Hindi ako pwedeng sumuko, bulong niya. Hindi ako pwedeng bumalik sa probinsya na bigo. Kailangan kong kayanin. Habang nakayuko siya sa lababo, biglang bumukas ang pinto. Isa sa mga junior staff, si Lani, ang pumasok. Tahimik itong lumapit at iniabot ang maliit na first aid kit. Elena, ito, gamitin mo. Pasensya na, hindi ako nakialam kanina. Natatakot din kasi ako kay Sandra. Pero alam kong sobra na yung ginawa nila. Nagulat si Elena, ngunit taos-pusong ngumiti. Salamat, Lani. Kahit sa simpleng ito, malaki ang tulong mo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya sa opisina. Tahimik siyang umupo sa kanyang mesa at ipinagpatuloy ang trabaho. Kahit ramdam pa ang hapdi sa balat, pinilit niyang huwag pansinin ang mga mapanuyang titig. Ngunit sa loob niya, may kumikirot, isang sugat na hindi madaling maghilom. Ilang sandali pa, biglang nagdilim ang paligid. Hindi dahil sa kuryente kundi dahil may dumating. Ang lahat ay natahimik nang bumukas ang malaking pintuan ng opisina. Pumasok ang isang matikas at makapangyarihang lalaki na nakaitim na suit. Bit-bit ang presensya ng isang taong hindi basta-basta. Palyonaryong CEO ng kumpanya, si Richard Velasco. Agad siyang sinalubong ng mga empleyado, nagbigay galang at halos mag-unahan sa pagbati. Ngunit laking gulat ng lahat nang dumiretso siya kay Elena na nooy nakaupo at pilit itinatago ang sugat sa katawan. Elena, malumanay ngunit mariing sambit ng CEO, sabay hawak sa balikap ng babae. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka basang-basa at bakit namumula ang balat mo? Nanlaki ang mga mata ng lahat. Tila hindi sila makapaniwala na mismong CEO ay personal na kinakausap si Elena. Si Sandra at ang grupo niya ay napalunok at nagkatinginan. Halatang kabado. Richard, mahina at halos nanginginig ang tinig ni Elena. Richard? Bulong ng mga empleyado sa paligid, gulat na gulat. Tinawag niya sa pangalan. Lumapit palalo ang CEO at inalalayan si Elena. Halika, ayusin natin to. Sino ang gumawa nito sa'yo? Mariing tanong niya. Malamig ang mga mata na nakatingin sa buong opisina. Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita. Ngunit sa likod ng katahimikan, nagsimulang manlamig ang pakiramdam ng mga kontrabida. Sa kanilang isipan, unti-unti nilang natanto ang katotohanan. Hindi pala ordinaryong empleyado si Elena. Siya pala ang asawa ng bilyonaryong CEO na kanilang pinagtatawanan at sinaktan. At sa sandaling iyon, ang kanilang mga halakhak ay napalitan ng panginginig at kaba. Sa wakas, ang araw na matagal nang pinapangarap ni Elena na may kakampi siya, dumating na. Ngunit kasabay ng pagdating nito ay ang mas matinding pagbabago na magpapabago hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa buong kumpanya. Tahimik ang buong opisina matapos marinig ang pagtawag ni Elena ng Richard sa CEO. Lahat ng matay nakatuon sa kanila at ang mga mapanuyang titig at halakhak kanina ay napalitan ng takot at pagtataka. Hindi nila maunawaan kung bakit tila ba napaka-intimo ng kilos ng bilyonaryong CEO kay Elena. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Elena, sa kanya ito marahang inalalayan. Elena, sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nito? Matatag niyang tanong, hindi inaalis ang malamig na tingin sa paligid. Hindi agad nakasagot si Elena. Nanginginig siya sa kaba, hindi dahil sa presensya ng asawa, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagbuka ng bibig, simulang magbulungan ang mga empleyado. Bakit first name basis sila? Imposible, asawa ba siya ng CEO? Kung totoo yon, lagot tayo. Si Sandra, na kanina'y abala sa pagtatawa, ay biglang napayuko, pilit itinatago ang takot. Ang dalawang kasama niya ay nakaramdam din ng kaba, pawisan ang mga palad at halos hindi makatingin kay Richard. Halika na, aalis muna tayo dito.
bulong ni Richard kay Elena. Ngunit bago sila makalabas, huminto siya at humarap sa lahat. At para malinaw sa lahat, si Elena ay hindi basta empleyado dito. Siya ang asawa ko, asawa ng CEO ng kumpanyang ito. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat ng nakarinig. Nagulat sila sa biglaang pagbubunyag. Ang ilan ay natigilan, ang iba na may halos hindi makapagsalita. Anong asawa? Bulalas ng isa. Bakit hindi natin alam? Dagdag pa ng isa. Halos pabulong, ngunit puno ng takot. Si Elena na halos di makatingin sa mga kasamahan ay naramdaman ang bigat ng pagkakabunyag ng kanilang sekreto. Matagal na nilang napagdesisyonan ni Richard na panatilihing lihim ang kanilang kasal. Gusto ni Elena na maranasan kung paano maging normal na empleyado, na walang nakakaalam ng kanyang koneksyon sa pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Ngunit ngayon, natapos ang lahat dahil sa pang-aapi na hindi na niya kayang itago. Richard, mahinahong sambit ni Elena, hindi ko ginusto na malaman nila sa ganitong paraan. Humarap si Richard sa kanya at hinaplos ang kanyang pismi. Wala kang dapat ipaliwanag. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Kung nalaman nila ngayon, hayaan mo. At least nalinaw na kung sino ang hindi dapat bastusin. Sa gilid, nakita ni Elena ang mga mukha ng mga kasamahan. Ang iba'y nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. Ang iba na may halos naminginig sa kaba. Si Sandra, na laging nangunguna sa pang-aapi, ay hindi makapagsalita. Ang dating mayabang na ekspresyon ay napalitan ng takot. Mr. Cruz, tawag ni Richard sa kanilang immediate supervisor. Hindi ba trabaho mo na siguraduhin na walang ganitong pang-aapi sa opisina? Paano mo hinayaang umabot sa ganito? Namutla si Mr. Cruz at halos hindi makatingin. Sir, pasensya na po. Hindi ko po alam na. Hindi mo kailangan ng dahilan. Kailangan mo ng aksyon. At mula ngayon, gusto kong imbestigahan kung sino ang responsable sa ginawa kay Elena. Kung sino ang nambuli, kung sino ang nanabuso, gusto kong malaman. At kapag napatunayan, alam nyo na kung ano ang mangyayari. Tumamo si Mr. Cruz, pawisan at naninginig. Opo sir, aasikasuhin ko po agad. Nang makalabas sila ng opisina, dinala ni Richard si Elena sa kanyang sasakyan. Tahimik ang biyahe. Hanggang sa maramdaman niyang nanginginig pa rin ang kanyang asawa. Mahal, bakit mo tiniis lahat ng iyon? Bakit hindi mo sinabi agad? Napayuko si Elena, pinipigil ang luha. Richard, gusto ko sanang patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Ayokong isipin ng mga tao na nandito lang ako dahil sa'yo. Pero hindi ko na inasahan na ganito kalala ang mangyayari. Hinawakan ni Richard ang kanyang kamay. Hindi kita pipigilan sa pangarap mo. Pero hindi ko rin hahayaang maging biktima ka ng mga taong walang respeto. Simula ngayon, makikita nila kung sino ka talaga. Hindi lang bilang asawa ko, kundi bilang babae na may kakayahan at dangal. Kinagabihan, habang magkasama sila sa kanilang tahanan, hindi pa rin mawala sa isip ni Elena ang mga nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang kapanatagan. Hindi na siya nag-iisa, mayroon siyang isang taong handang lumaban para sa kanya. At sa kanyang puso, unti-unti na ring bumabalik ang lakas ng loob. Kinabukasan, pagpasok ni Richard sa opisina, agad siyang sinalubong ng katahimikan. Lahat ng empleyado ay maayos at tila ba takot na gumawa ng mali. Nang dumating si Elena, hindi na siya pinagtawanan. Bagkus, nagbigay galang ang karamihan. Ngunit sa kabila nito, dama niya pa rin ang mga matang nakatingin, mga matang puno ng takot at hiya. Sa araw na iyon, nagsimula ang pagbabago. Hindi na basta probinsyana ang tingin ng mga tao kay Elena. Ngayon siya ang asawa ng bilyonaryong CEO. At higit sa lahat, isang babaeng nagpatunay na sa kabila ng pang-aapi, kaya niyang tumayo at magpatuloy. Ngunit hindi natatapos sa pagbubunyag ang lahat. Sa likod ng mga ngiti at pagbati, naroon pa rin ang mga taong nagtatago ng inggit at galit. At yon ang susunod na haharapin ni Elena. Isang laban na mas mabigat, mas tuso at mas mapanlinlang kaysa sa dati. Kinabukasan matapos ang pagbubunyag ng katotohanan, nag-iba ang ihip ng hangin sa opisina. Hindi na basta tahimik na buluhan
at mga tawa ang sasalubong kay Elena sa tuwing papasok siya. Sa halip, naroon ang tensyon at pag-iwas ng mga tao. Tila ba natatakot na makabangga siya? Para bang sa isang iglap, ang babaeng kanilang tinatawag na probinsyana ay biglang naging pinakamakapangyarihang tao sa loob ng gusali. Pagdating ni Elena sa opisina, sinalubong siya ng isang HR personnel. Ma'am Elena, gusto po sana namin kayong makausap tungkol sa insidente kahapon. May directive po kasi mula mismo sa CEO na imbestigahan ito. Napatigil si Elena. Hindi na ba pwedeng kalimutan na lang? Ayoko kasing mas lalong lumaki pa ang gulo. Ngunit sumagot ang HR na may halong respeto. Ma'am, hindi na po ito tungkol lang sa inyo. Isa itong malaking paglabag sa patakaran ng kumpanya. Kailangan pong may managot. Wala nang nagawa si Elena kundi ang sumang-ayon. Dinala siya sa conference room kung saan naroon si Mr. Cruz, ang immediate supervisor at ilang miyembro ng HR. Isa-isa nilang tinanong si Elena tungkol sa mga nangyari mula sa pangungutya hanggang sa insidente ng kape. Mahinahon niyang isinalaysay ang lahat, bagamat mabigat pa rin sa kanyang dibdib ang mga alaala. Habang isinasagawa ang investigasyon, inutusan ni Richard na pansamantalang masuspinde ang mga pangunahing nambuli, kabilang na si Sandra at ang dalawang alipores nito. Sa loob ng opisina, kumalat agad ang balita. Ang dating mga malalakas ang loob na yun ay nagtatago at halos hindi makatingin sa kanya. Sa araw ding iyon, dumaan si Richard sa departamento ni Elena. Hindi ito para magpasikat o manindak, kundi para ipakita na naroon siya para sa kanyang asawa. Mahal, sabi niya habang hawak ang kamay ni Elena sa harap ng lahat. Huwag mong papansinin ang mga taong nanakit sa'yo. Nandito ako at higit sa lahat, nasa likod mo ang katotohanan. Napatigil ang buong opisina. Ang ilan, nakaramdam ng hiya sa sarili. Ang iba na may lihim na natuwa, lalo na iyong mga matagal ng tahimik lang at hindi makapagsalita laban sa mga bully. Sa mga sumunod na araw, mas pinili ni Elena na manatiling normal sa kanyang trabaho. Hindi siya nagpakita ng kayabangan kahit alam ng lahat na siya ang asawa ng CEO. Patuloy niyang ginawa ang mga responsibilidad bilang junior staff, nakiisalamuhan ng maayos at palaging handang tumulong. At dahil dito, unti-unti siyang nakakuha ng respeto mula sa mga asamahan na dati walang pakialam sa kanya. Natatakot din kasi ako kay Sandra, pero gusto kong sabihin na hanga ako sa iyo. Sa kabila ng lahat ng ginawa nila, nanatili kang matatag. Ngumiti si Elena at hinawakan ang kamay ni Lani. Salamat. Hindi madali, pero kung palagi tayong tatahimik, mas lalo lang lalaki ang ganitong uri ng kultura. Sana, simula ngayon, matuto tayong manindigan. Hindi nagtagal, dimating din ang mga pagpabagong ipinangako ni Richard. Nagpatupad ng mas mahigpit na patakaran laban sa workplace bullying at diskriminasyon. Nagkaroon ng mga seminar tungkol sa respeto at pantay-pantay na pagtrato, at lahat ay required na dumalo. Ang mga empleyado, pagamat may kaba, ay natutong maging mas maingat at mas magalang. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking pagbabago ay naganap sa loob mismo ni Elena. Sa halip na magkulong sa takot at sakit, nagpasya siyang gamitin ang karanasan bilang lakas. Pinagbuti niya ang kanyang trabaho, mas naging masinop sa mga detalye, at palaging handang matuto. Isang hapon, habang abala siya sa paggawa ng report, lumapit si Marco. Miss Elena, Ma'am Elena pala ngayon. Biro nito sabay ngiti. Natawa si Elena. Marco, wag mo akong tawaging ma'am. Elena lang. Pareho pa rin naman tayo. Pero iba ka na ngayon. Respeto na lang. At saka, natutuwa ako para sa'yo. Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng pagkakataon na ipakita kung sino talaga sila. Ikaw, napatunayan mong higit ka pa sa inaakala ng iba. Napatingin si Elena sa kaibigan at sabay ngumiti. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na akong sumuko. Salamat sa lahat ng payo at suporta, Marco. Hindi ko makakalimutan iyon. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting lumambot ang tingin ng mga empleyado sa kanya.
Kung dati puro panlilibak at pang-uuyam ang naririnig niya, ngayon ay may mga lumalapit na para humingi ng tulong sa trabaho o kaya'y simpleng bumabati ng good morning. Bagamat hindi agad-agad nawala ang lahat ng sakit, ramdam niyang nagsisimula na ang pagbabago. Sa isang pulong ng buong departamento, muling nagsalita si Mr. Cruz. Simula ngayon, gusto ko linawin. Ang ganitong klase ng pang-aabuso ay hindi na muling mangyayari sa opisina natin. Lahat tayo ay may karapatan na respetuhin, anuman ang pinagmulan. At si Elena, isa siyang ehemplo kung paano manatiling matatag sa kabila ng lahat. Napatingin si Elena sa paligid. Nakita niyang ang ilan sa mga kasamahan na dati kabilang sa mga nananakit ay tahimik at tila ba nahihiya. Ang ilan na may tumango bilang tanda ng pagsang-ayon. Sa puso ni Elena, unti-unti siyang nakaramdam ng ginhawa. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinalubong siya ni Richard. So, kamusta ang araw mo? Tanong nito habang inaalis ang kanyang coat. Magahan na, Richard. Hindi ko akalaing darating ang panahon na mararamdaman ko ulit ang respeto sa trabaho. Pero hindi lang dahil sa'yo, ha? Natutunan ko ring ipaglaban ang sarili ko. Ngumiti si Richard at hinaplos ang kanyang buhok. At iyan ang dahilan kung bakit ako lalong humahanga sa'yo. Hindi ka lang asawa ko. Isa kang babae na kayang tumayo at lumaban sa sarili mong paraan. Sa puntong iyon, tuluyan nang bumukas ang bagong yugto sa buhay ni Elena. Ang dati tinatawag na probinsyana, ngayon ay hindi na lamang basta biktima. Siya'y nagsisimula ng kilalanin, hindi lang bilang asawa ng CEO, kundi bilang isang empleyado at tao na may dignidad at kakayahan. At bagamat alam niyang marami pang pagsubok ang darating, handa na siyang harapin ang lahat. Dahil sa wakas, mayroon na siyang lakas at respeto na matagal na niyang ipinaglalaban. Lumipas ang ilang buwan mula nang mabunyag ang katotohanan tungkol kay Elena at sa kanyang relasyon kay Richard. Unti-unti nang nagbago ang ihip ng hangin sa opisina. Kung dati panlilibak at panguuyam ang kanyang naririnig, ngayon ay mas madalas na, "Good morning, Ma'am Elena," at mga magalang na ngiti mula sa mga kasamahan. Ngunit sa kabila ng tila magandang pagbabago, alam ni Elena na hindi pa tapos ang lahat ng laban. Sa likod ng mga ngiti at pagbati, naroon pa rin ang mga bulungan. Isang umaga, habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang dalawang empleyado na nag-uusap. Hindi naman siguro magtatagal ang kredibilidad niyan. Kung hindi asawa ng CEO, tingin ni ba makakarating siya dito? Tama ka, ginagamit lang niya ang relasyon nila para mapansin. Wala naman siyang sariling galing. Humigil si Elena sa kanyang paglalakad. Masakit man, pinili niyang huwag na lang silang harapin. Ngunit sa puso niya, unti-unting sumisibol ang pagdududa. Kaya ba niya talagang patunayan ang sarili nang hiwalay kay Richard? Nagsimula na ring maglabasan ang mga chismis sa ibang departamento. Ang ilan ay nag-iisip na baka pinapaboran si Elena ng management, kaya siya'y hindi tinatamaan ng matinding trabaho. Kahit wala namang katotohanan ang mga iyon, alam niyang kailangan niyang kumilos. Sa isang gabi habang nasa kanilang tahanan, ibinahagi niya kay Richard ang kanyang saloobin. "Richard, pakiramdam ko kahit anong gawin ko, laging may magdududa. Parang hindi sapat na magsipag lang ako. Lagi nilang iniisip na nandito lang ako dahil asawa mo ako." Uminga ng malalim si Richard at hinawakan ang kanyang kamay. "Mahal, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Pero kung gusto mo talagang ipakita ang kakayahan mo, gawin mo ito hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo at sa pamilya mo." Tumango si Elena. "Oo, iyon ang gagawin ko. Gusto kong ipakita na kaya kong tumindig. Hindi lang bilang asawa mo, kundi bilang ako." Dito nagsimula ang mas malaking hamon. Inalok siya ng kumpanya na pamunuan ang isang bagong proyekto, isang campaign para palawakin ang market ng kanilang produkto sa mga probinsya. Para kay Elena, ito'y isang pagkakataon para ipakita ang kanyang talento, ngunit kasabay nito ay naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Sa unang meeting tungkol sa proyekto, nakaharap niya ang mga empleyadong mas matagal na sa kanya. "So, ikaw pala ang magle-lead dito?" Tanong ng isang senior employee na may halong pangungutya. "Kaya mo ba ito? Malaki ang magiging epekto kung pumalpak ka."
Susubukan ko ang lahat para maging maayos ang proyektong ito. Sagot ni Elena ng may tapang, kahit ramdam ang kaba. Lumapit sa kanya si Marco pagkatapos ng meeting. Elena, alam ko mabigat ito pero kilala kita. Hindi ka basta sumusuko. Kaya mo yan. Ngumiti siya. Salamat Marco. Hindi ko man alam kung saan magsisimula pero gagawin ko ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, halos wala siyang oras para sa sarili. Nagpupuyat siya gabi-gabi para aralin ang mga detalye ng proyekto. Nagpunta siya sa mga probinsya upang makausap mismo ang mga tao at alamin ang kanilang pangangailangan. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa misyon ng kumpanya at mas nagiging malinaw ang kanyang layunin. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilan sa board members na nagdududa sa kanyang kakayahan. Sa isang pagpupulong, maririnig ang mga bulungan. Bata pa, wala pang karanasan. Paano magiging matagumpay ito? Baka masira lang ang pangalan ng kumpanya. Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit imbes na panhinaan ng loob, ginawa niya ritong inspirasyon. Kailangan kong patunayan na mali sila. Bulong niya sa sarili habang hawak ang mga dokumento ng proyekto. Kasama ang ilang empleyado na naniwala sa kanya, kabilang na si Marco at si Lani. Unti-unti niyang binuo ang plano. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataon na muntik nang bumagsak ang proyekto dahil sa kakulangan ng pondo. At minsan ay dahil sa sabotahe ng mga taong ayaw siyang magtagumpay. Ngunit sa bawat pagsubok, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Isang gabi, habang inaayos niya ang presentasyon para sa board, tumawag si Richard. Mahal, gusto mo bang tulungan kita? Gumiti si Elena kahit pagod. Salamat Richard, pero gusto kong ako ang gumawa nito. Kailangan kong ipakita sa lahat na kaya ko nang mag-isa. Tahimik si Richard saglit saka ngumiti. At iyon ang dahilan kung bakit lalo kitang mahal. Sige, nandito lang ako kung kailangan mo. Dumating ang araw ng presentasyon. Sa harap ng board, nakatayo si Elena. Suot ang kanyang simpleng ngunit eleganteng damit. Naramdaman niya ang panghuhusga ng ilang mata, ngunit hindi siya nagpadaig. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang plano, ipinakita ang datos at inilahad ang mga testimonya ng mga taong nakausap niya sa probinsya. Habang nagsasalita, nawala ang kaba. Pinalitan ito ng kumpiyansa at tapang. Nakita niya ang mga mata ng board members na unti-unting nagbago mula sa pagdududa patungo sa interes. Nang matapos ang kanyang presentasyon, katahimikan ang bumalot sa silid. Saglit na tumigil ang lahat hanggang sa may pumalakpak. Isa, dalawa at maya-maya'y lahat ay sumunod. Impressive, wika ng isa sa mga board members. Hindi ko inaasahan na ganito kahusay. Malinaw na may potensyal ka, Elena. Dagdag ng isa pa. Habang nakatayo sa harap, bahagyang tumulo ang luha ni Elena. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tagumpay ng kanyang pinaghirapan. Sa wakas, unti-unti niyang naipapakita na kaya niyang tumindig sa sariling lakas. Ngunit alam niyang hindi rito nagtatapos ang lahat. Ang mga mata ng kanyang mga kritiko ay hindi mawawala at ang mga bagong hamon ay patuloy na darapin. Subalit ngayon, hindi na siya ang dating probinsyana na basta na lamang pinagtatawanan. Siya na ang Elena na handang lumaban, handang magtagumpay at higit sa lahat, handang ipakita sa lahat na may halaga at kakayahan ang bawat isa, anuman ang kanilang pinagmulan. Matapos ang tagumpay ni Elena sa kanyang presentasyon, nagsimulang magbago ang tingin sa kanya ng marami. Ang mga dating nagdududa ay unti-unting napalitan ng paggalang. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, naroon pa rin ang mga matang hindi kumbinsido. At higit sa lahat, may isang bagong tao ang lumitaw na magbibigay ng mas matinding pagsubok. Sa sumunod na linggo, ipinakilala ng board ang bagong manager na lilipat sa kanilang departamento. Isang babaeng nasa early 40s, matikas ang tindig at halatang may malakas na impluwensya sa loob ng kumpanya. Siya si Claudia Ramirez, isang veteranong manager na kilala sa pagiging ambisyosa at palaban. Elena, wika ni Mr. Cruz habang ipinakikilala ang bagong dating, ito si Manager Claudia. Siya ang mag-o-oversee ng lahat ng proyekto sa departamento natin. Ngumiti si Elena at magalang na nakipagkamay.
Ikinagagalak ko po kayong makilala, Ma'am Claudia. Ngunit sa likod ng malamlam na ngiti ni Claudia ay may malamig na tingin na tila ba sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ikaw pala si Elena? Naririnig ko na ang pangalan mo. Marami raw magandang sinasabi tungkol sa'yo. Sana nga ay totoo. Sa unang araw pa lang, ramdam na ni Elena ang hindi magandang pakikitungo ni Claudia. Madalas nitong punahin ang kanyang gawa kahit walang mali. Elena, hindi ba mas maganda kung ganito na lang ang format? Hindi lahat ng bagay ay kailangan mong baguhin. Matalim nitong wika sa isang meeting. Pasensya na po, ma'am. Akala ko po makakatulong iyon. Mahinahong tugon ni Elena. Akala mo lang. Tandaan mo, mas matagal na ako rito kaysa sayo. Alam ko kung ano ang dapat at hindi dapat. Sagot ni Claudia na may bahid ng panlalait. Unti-unti, nagsimulang magpakalat ng intriga si Claudia laban kay Elena. Sa pantry, maririnig ang kanyang bulong sa ibang empleyado. Magaling lang siya kasi asawa siya ng CEO. Pero kung wala ang koneksyon na iyon, sa tingin niyo ba tatagal siya rito? Mabilis kumalat ang mga salitang iyon. At muling naramdaman ni Elena ang mga mapanghusgang mata ng ilang kasamahan. Isang araw, ipinatawag si Elena ni Claudia sa kanyang opisina. Elena, narinig ko na ipinagmamalaki mong kaya mong pamunuan ang proyekto kahit wala ako. Totoo ba yun? Nagulat si Elena. Hindi po ako nagmamalaki. Gusto ko lang pong magawa ng maayos ang trabaho. Mumisi si Claudia, ngunit malamig ang tono. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. May bago akong plano para sa project expansion at ako ang mamumuno rito. Hindi ko kailangan ng pakikialam mo. Bagamat nasaktan si Elena, pinili niyang huwag makipagtalo. Mulik sa puso niya, alam niyang mali ang ginagawa ni Claudia. Hindi lang nito inaagaw ang proyekto, kundi sinisira rin ang tiwala ng iba sa kanya. Lumapit si Marco nang makita ang lungkot sa mukha ni Elena. Mukhang hindi maganda ang araw mo. Si Claudia, gusto niyang agawin ang proyekto. At hindi lang yon, pinapalabas niyang wala akong kakayahan. Alam mo, Elena, sagot ni Marco. Ganyan talaga ang mga taong insecure. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang makipag-away. Patunayan mo na lang sa gawa. Ngunit hindi naging madali. Sa mga meeting, palaging pinapahiya ni Claudia si Elena. Kapag may ideya siyang inilahat, agad itong tatanggihan. Hindi iyan praktikal. Mas maganda itong paraan ko. Sasabihin ito sa harap ng lahat. At kapag pumapalpak ang plano, mabilis nitong isinisisi kay Elena. Kung hindi mo pinilit ang mungkahi mo dati, hindi sana tayo na-delay. Bintang ni Claudia sa isang meeting. Kahit malinaw na siya mismo ang nagdesisyon. Napayuko si Elena, pinipigilan ang sarili na magsalita. Ngunit naroon ang ilang kasamahan na lihim na nakakaintindi sa kanya. Isa na roon si Lani na minsan ay lumapit at nagpulong. Elena, alam naming hindi ikaw ang may mali. Pero takot kami kay Claudia, napakalakas niya sa board. Sa gabi, habang nasa bahay, ibinahagi niya kay Richard ang nangyayari. Richard, hindi ko alam kung hanggang saan ko kakayanin. Para bang kahit anong gawin ko, siya pa rin ang tama. At lahat ay natatakot lumaban sa kanya. Nagseryo si Richard, kung gusto mong ako ang kumilos, kaya kong tanggalin si Claudia sa posisyon niya. Isa lang ang utos ko, wala na siya bukas. Umiling si Elena. Hindi, Richard, hindi iyon ang gusto ko. Ayokong isipin nilang umaasa lang ako sa'yo. Gusto kong ako mismo ang patunayan na mali si Claudia. Nagbigay ng ngiti si Richard, bagamat may halong pag-aalala. Kung iyon ang gusto mo, susuportahan kita. Pero tandaan mo, nandito lang ako. Huwag mong hahayaan na sirain ka niya. Mula noon, naging mas determinado si Elena. Kahit anong pambabagsak ang gawin ni Claudia, pinili niyang maging profesional. Pinagbuti niya ang kanyang trabaho, nag-aral pa ng mas advanced na kaalaman tungkol sa kanilang proyekto at nakipag-ugnayan direkta sa mga tao sa probinsya upang mas mapalawak ang kanilang network. Ngunit sa bawat hakbang niya, naroon pa rin si Claudia na laging humaharang. Sa kanyang isip, malinaw na isa itong bagong kontrabida sa kanyang buhay. Isang tao na mas tuso, mas maimpluwensya at mas mapanganib kaysa sa mga nakalaban niya noon. At habang lumalalim ang kanilang tunggalian, alam ni Elena
na hindi ito basta-basta matatapos. Sapagkat hindi lang reputasyon niya ang nakataya, kundi ang tiwala ng buong kumpanya at ang pangarap na matagal na niyang pinaglaban. Mula nang agawin ni Claudia ang pamumuno sa proyekto, mas lalo pang lumaki ang hamon kay Elena. Sa kabila ng kanyang mga ideya at pagsusumikap, palaging hinahadlangan ang kanyang mga mungkahi. Ngunit hindi siya nagpatinag. Naisip niya na kung ito ang magiging sukatan ng kanyang kakayahan, kailangan niyang ibuhos ang lahat. Hindi siya pwedeng tumigil dahil lamang sa isang taong handang tapakan siya. Isang gabi, habang nakaupo sa maliit na lamesa sa kanilang bahay, binuksan niya ang laptop at sinimulan ang paggawa ng bagong proposal. Kahit hindi siya opisyal na namumuno sa proyekto, pinili niyang magsaliksik at mag-imbestiga. Gumawa siya ng mas malalim na analysis, nakipag-usap sa mga supplier sa probinsya, at nagtala ng mga datos na makakatulong sa pagpapalawak ng kanilang market. Pagod at puyat siya, ngunit hindi ito naging hadlang. Sa bawat oras na lumilipas, lalo siyang nagiging determinado. Naalala niya ang kanyang pamilya sa probinsya, ang kanyang inang may sakit, ang mga kapatid na patuloy na umaasa sa kanya. Sa bawat pagtama ng daliri niya sa keyboard, naririnig niya sa kanyang isipan ang tinig ng ina. "Anak, kayang-kaya mo yan." Dumating ang araw ng preliminary meeting kung saan tatalakayin ang mga plano ng proyekto. Nakaupo si Claudia sa gitna ng mesa. Kitang-kita ang kumpiyansa sa kanyang postura. "Ito ang plano ko," panimula niya. "Magbubukas tayo ng mga bagong distribution channels sa urban areas. Doon mas malaki ang kita. Mas mabilis ang balik, tahimik ang karamihan hanggang sa itaas ni Elena ang kanyang kamay. "Ma'am, may I suggest something?" Napatingin si Claudia, nakataas ang kilay. "Ano na naman yan, Elena?" "Batay po sa datos na nakuha ko sa field, mas mainam na magsimula tayo sa mga probinsya. Ang mga tao roon ay underserved at nangangailangan ng produkto natin. Mas matagal ang balik ng puhunan, oo, pero mas sustainable ito sa katagalan." Narinig ang mga mahihinang bulungan sa paligid. May mga sumang-ayon, may mga nag-alinlangan. Ngunit bago pa makapagsalita ang iba, agad nang putulin ni Claudia si Elena. "Elena, maganda ang ideya mo, sa papel. Pero hindi tayo nabubuhay sa ilusyon. Practicality ang kailangan dito, hindi pangarap." Napayuko si Elena, bagaman ramdam ang pag-init ng kanyang pisngi. Ngunit hindi siya umatras. "Ma'am, hindi po ito pangarap. Ito po ay nakabatay sa aktwal na datos. May mga testimonya po ako mula sa mga lokal na lider at negosyante sa probinsya." Nagpatuloy ang diskusyon, ngunit sa huli, si Claudia pa rin ang nasunod. Gayunpaman, hindi sumuko si Elena. Alam niyang darating ang pagkakataon para mailatag ang buong plano. Sa mga sumunod na linggo, halos wala siyang tulog. Inipon niya ang lahat ng ebidensya, surveys, market studies, at maging mga kwento ng ordinaryong mamamayan na nangangailangan ng produkto. Isinama niya sa proposal ang kanilang mga mukha at tinig upang hindi lamang numero ang makita, kundi ang tunay na buhay ng mga tao. Isang gabi, nadatnan siya ni Richard na nakatulog sa ibabaw ng mga papel. Dahan-dahan niya itong ginising. "Mahal, sobra ka nang napapagod. Hindi mo kailangan gawin lahat ng to mag-isa." Nabising si Elena at ngumiti. "Richard, kailangan kong gawin ito. Hindi ko gustong isipin nilang kaya ko lang dahil asawa kita. Gusto kong makita nila ang sarili kong kakayahan." Hinaplos ni Richard ang kanyang buhok at tumango. "Kung iyon ang gusto mo, ipagpapatuloy mo. Pero huwag mong kalimutan ang sarili mo. Nandito lang ako." Dumating ang araw ng final presentation sa board. Puno ng kaba si Elena habang hawak ang kanyang mga dokumento. Nasa tabi ni Claudia ang ilang miyembro ng board na pabor sa kanya at halatang nakahanda na itong magpakitang gilas. Habang nagsisimula si Claudia sa kanyang presentasyon, ramdam ni Elena ang pangungutya sa boses nito. "Makikita ninyo, ito ang praktikal na solusyon. Ito ang makakapagbigay ng mabilis na kita." Ngunit nang matapos siya, hindi pa rin kumbinsido ang lahat. Pagkakataon na ni Elena, tumayo siya at dinala ang kanyang mga materyales sa harap. "Magandang araw po.
nais ko lamang ilahad ang aking analysis. Isa-isa niyang ipinakita ang mga graphs at datos. Ngunit higit pa ron, inilabas niya ang mga litrato at testimonya ng mga probinsyano. May mga pamilyang matagal nang walang akses sa produkto. May mga batang nagsabing malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang po kita ang dapat nating isipin, mariing wika ni Elena. Kung makakapagbigay tayo ng produkto sa mga lugar na matagal nang napapabayaan, mas makakakuha tayo ng tiwala at loyalty ng mga tao. At iyan ang hindi kayang tumbasan ng mabilis na kita. Tahimik ang buong silid. Kita sa mga mukha ng board members ang pagbabago ng kanilang ekspresyon. Mula sa pagdududa, napalitan ito ng interes at pagkamangha. Matapos ang kanyang presentasyon, nagsalita ang isa sa mga board members. Elena, impressive. Hindi lang ito tungkol sa datos, kundi sa malasakit. At iyon ang hinahanap natin. Sumunod pa ang isa. Tama, kung ganito ang direksyon, mas malayo ang mararating ng kumpanya. Namilog ang mga mata ni Claudia. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Ang proyektong inaangkin niya, biglang napunta ang spotlight kay Elena. Kahit anong paliwanag niya, hindi na ito pinansin. Ang mga board members ay mas interesado na kay Elena. Nang matapos ang pulong, nilapitan siya ni Marco. Sabi ko na kaya mo to. Hindi lang dahil asawa ka ng CEO, kundi dahil ikaw mismo ang may kakayahan. Ngumiti si Elena. Bahagyang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Salamat, Marco. Sa wakas, unti-unti na nilang nakikita kung sino talaga ako. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Si Claudia ay hindi basta susuko at tiyak na gagawa pa ito ng paraan upang siya'y pabagsakin. Ngunit sa ngayon, nakamtan ni Elena ang isang malaking tagumpay, isang hakbang patungo sa tunay na pagbabago sa kanyang buhay at sa kumpanya. Matapos ang matagumpay na presentasyon ni Elena, tila ba umingay ang buong kumpanya. Lahat ay humahanga sa kanyang galing at determinasyon. Hindi lamang siya basta tinanggap bilang asawa ng CEO, kundi bilang isang lider na may sariling kakayahan. Ang mga board members ay nagpahayag ng kanilang suporta at agad na inaprubahan ang kanyang plano para sa expansion sa mga probinsya. Kinabukasan, pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng mga ngiti at pagbati. Congratulations, Elena! Ang galing ng presentasyon mo kahapon, sabi ni Lani. Sabay abot ng kape sa kanya. Salamat, Lani. Hindi ko magagawa yon kung wala kayong suporta, tugon niya na may ngiti. Naroon din si Marco, nakatayo sa may pintuan. Alam kong kaya mo. Pero tandaan mo, Elena, hindi pa tapos ang laban. May mga taong hindi matutuwa sa tagumpay mo. At hindi nga nagtagal, lumitaw muli ang tunay na kulay ni Claudia. Habang ang iba ay abala sa pagdiriwang, siya na may abala sa pagpaplano kung paano muling sisirain si Elena. Sa kanyang isip, hindi siya papayag na maumusan ng isang baguhan, lalo na ng isang probinsyana na tingin niya ay walang karapatang magtagumpay. Isang linggo matapos ang presentasyon, ipinatawag ni Claudia si Elena sa kanyang opisina. Elena, panimula niya habang nakaupo sa swivel chair. Magaling ang ginawa mo. Hindi ko inaasahan na makukuha mo ang loob ng board. Salamat po, Ma'am Claudia. Tugon ni Elena, magalang pa rin. Ngunit agad nag-iba ang tono ni Claudia. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tagumpay ay malinis. Minsan, may mga bagay na kailangan mong isakripisyo. At kung ako sa'yo, hindi ka masyadong magpapakampante. Isang maling hakbang lang, babagsak ka. Hindi umimik si Elena. Sa halip, numiti siya at tumayo. Salamat po sa paalala. Pero mas pipiliin ko pong magtagumpay sa tamang paraan. Umalis siya ng opisina, dala ang mabigat na pakiramdam. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mas tusong galawan ni Claudia. Isang gabi, habang nag-overtime si Elena, napansin niyang may mga dokumentong ipinasa sa kanya na may maling datos. Mabuti na lamang at na-double check niya ito bago isama sa kanyang ulat. Kung hindi, siguradong siya ang mapapagalitan ng board. Alam niyang hindi iyon aksidente. Hindi nagtagal, kumalat ang isang chismis sa loob ng kumpanya. May anomalyang nagaganap sa expansion project at si Elena raw ang may kagagawan.
Mabilis itong lumaganap at umabot pa sa ibang departamento. Ang mga taong dati bumabati sa kanya, ngayon ay tila nagdadalawang isip na lumapit. Hindi kaya totoo yung naririnig natin? Bulong ng isang empleyado. Baka nga, masyadong mabilis ang pag-angat niya. Baka may ginamit na impluwensya. Nabalitaan ito ni Richard at agad siyang pumunta kay Elena. Mahal, alay itong naririnig ko. May chismis daw tungkol sa iyo at sa proyekto? Hindi ko rin alam kung saan galing iyon. Sagot ni Elena, pigil ang luha. Sigurado akong gawa-gawa lang ito. Ayokong isipin mo na may kinalaman ako. Hinawakan ni Richard ang kanyang kamay. Hindi ako kailanman magdududa sa iyo. Pero kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito. Muling lumapit si Marco kay Elena nang mapansin ang bigat ng kanyang kalooban. Elena, may nakita akong kakaiba kagabi. May isang tao mula sa team ni Claudia na nakitang naglalagay ng mga folders sa mesa mo. Baka siya ang nagpapalaganap ng tasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Kung ganun, totoo ngang si Claudia ang nasa likod nito. Sa susunod na meeting, nagpakita si Claudia na tila walang nangyayari. Ngunit bago pa matapos ang pulong, bigla siyang nagsalita. May nais lang akong ilabas. Ayon sa ilang dokumentong natanggap ko, may mga discrepancy sa ulat ni Elena tungkol sa budget ng proyekto. Inilabas niya ang mga papel na may peking datos. Nagulat ang lahat. Ngunit bago pa man makapagsalita si Elena, tumayo si Richard. Sandali lang. Alam kong walang kinalaman si Elena dito. At kung may anomalyang nangyayari, sisiguraduhin kong lalabas ang katotohanan. Nang matapos ang meeting, binalikan ni Elena ang kanyang mga file at ipinakita ang tunay na kopya na hawak niya. Kumpleto at walang mali. Dito nila natuklasan na ang mga ipinakita ni Claudia ay peke. Nagalit ang board at agad na nagpatawag ng investigasyon. Habang nakaupo si Claudia sa gilid, halatang hindi na siya mapakali. Hindi ito matatapos ng ganito. Bulong niya sa sarili, halatang nag-iisip ng bagong paraan. Sa kabila ng lahat, nakaramdam si Elena ng ginhawa. Hindi man tuluyang nalutas ang problema, pinatunayan niyang hindi siya basta-basta mapapabagsak ng intriga. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Si Claudia ay mas determinado niya ngayong pabagsakin siya. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang desisyon. Hindi siya tipigil, hindi siya uurong. Dahil higit pa sa sarili niyang reputasyon, nakataya rito ang kanyang dangal, ang tiwala ng kanyang pamilya, at ang kinabukasan ng lahat ng naniniwala sa kanya. At sa bawat hakbang, mas lalo siyang nagpakatatag, sapagkat alam niya, mas lalo lamang titibay ang isang tao kapag sinusubok ng matitinding unos. At para kay Elena, ang bawat unos ay pagkakataon para mas lalo pang patunayan kung sino siya. Hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang siya mismo. Nagsimula ang investigasyon laban kay Claudia matapos madiskubre ang teking mga dokumentong ipinresenta niya laban kay Elena. Buong kumpanya ang umalingaw-ngaw sa balitang ito. Ang dating mga bulong at chismis na pumupuna kay Elena ay napalitan ng mga tanong. Totoo bang si Claudia ang may pakana ng lahat? At paano siya naglakas loob na gumawa ng ganyan? Isang hapon, ipinatawag ang lahat ng key personnel ng board upang dumalo sa special meeting. Tahimik na nakaupo si Elena sa tabi ni Richard, habang si Claudia naman ay nakahalukip-kip. Pinipilit ipakita ang kumpiyansa kahit halatang pawisan at kinakabahan. Miss Claudia, panimula ng chairman ng board, nakita namin ang pagkakaiba ng mga dokumento na ipinasa mo laban kay Elena at ng mga opisyal na kopya. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit magkaiba ang nilalaman? Huminga ng malalim si Claudia. Sir, baka may nagkamali lang sa aking team. Hindi ko po sinasadya. Ngunit agad siyang pinutol ng isang board member. Hindi iyon simpleng pagkakamali. Lumabas sa pagsusuri ng IT department na ang mga file ay sadyang na-edit at inilipat sa system sa oras na ikaw lang ang naka-access. Hindi mo maitatanggi ito. Nanginig ang kamay ni Claudia, ngunit hindi siya sumuko. Kung akala ninyo'y ako ang may pakana, mali kayo. Si Elena ang may motibo para sirain ako dahil ayaw niyang may kumalaban sa kanya. Agad na tumayo si Richard, malamig ang boses. Huwag mong idadamay ang asawa ko. Wala siyang ginawang mali.
ikaw lang ang may kakayahang gumawa ng ganitong klasing panlilinlang at oras na para managot ka. Nagkatinginan ang lahat at kahit ang mga dati panigay kay Claudia ay hindi na makatingin sa kanya. Sa huli, nagdesisyon ang board. Miss Claudia, ikaw ay sinisibak sa iyong posisyon bilang manager. Wala ka ng karapatang manatili sa kumpanyang ito. Para bang gumuho ang mundo ni Claudia. Ang dating malakas at makapangyarihan, ngayoy tila ba naubusan ng lakas. Tahimik siyang tumayo at umalis ng silid. Walang lingon-lingon. Habang ang iba'y napabuntong hininga ng ginhawa. Pagbalik sa opisina, naramdaman ni Elena ang pagbabago sa ihip ng hangin. Ang mga empleyadong dating nakikinig kay Claudia ay tila bumalik sa kanya. Lumapit si Lani at halos maiyak. Elena, pasensya ka na kung hindi ako nagsalita noon. Takot ako kay Claudia. Pero ngayon, gusto kong sabihin na tama ang ginawa mong hindi ka bumitaw. Dahil kung sumuko ka, siya ang magtatagumpay. Napangiti si Elena, bagamat dama pa rin ang bigat ng pinagdaanan. Salamat Lani, wala akong galit sa inyo. Ang mahalaga, natutunan nating lahat na hindi dapat palampasin ang ganitong uri ng kalokohan. Maging si Marco ay lumapit. Sabi ko na lalabas din ang katotohanan. Hindi tatagal ang kasinungalingan. At ikaw, Elena, pinatunayan mong hindi ka matitinag. Hindi ko magagawa ito kung wala kayong suporta, sagot ni Elena. Kahit simple lang, ramdam kong may mga naniniwala sa akin. Ilang araw matapos sibakin si Claudia, nagsimulang lumapit ang iba pang empleyado kay Elena. Ang ilan, humingi ng tawad dahil nakisama sila noon sa panlilibak. Elena, sorry sa lahat ng nasabi ko dati. Wika ng isa. Nabulag kami sa impluwensya ni Claudia. Tahimik nang umiti si Elena. Pinatawad ko na kayo. Ang mahalaga, magtulungan tayo mula ngayon para sa ikabubuti ng lahat. Dahil dito, unti-unti nang naging magaan ang atmosphere sa opisina. Wala nang mga paninira. Wala nang mga malisyosong bulungan. Sa halip, mas naging bukas ang mga tao sa pagtutulungan at pagkakaisa. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ni Elena ang pagbabago sa loob niya. Ang dating babaeng halos sumuko sa harap ng mga panlilibak ay ngayon ay nakatayo ng matatag. Hindi na siya basta probinsyana para pagtawanan, kundi isang taong may dignidad at respeto. Isang gabi, habang magkasamang kumakain sila ni Richard, napatingin siya dito at nagsalita. Richard, hindi ko alam kung paano ko nalampasan lahat ng ito. Pero alam ko kung wala ka, baka matagal na akong bumigay. Hinawakan ni Richard ang kanyang kamay. Mahal, ikaw ang lumaban. Nandito lang ako para ipaalala sa'yo kung gaano ka kalakas. At ngayon, nakikita na ng lahat kung ano ang matagal ko nang alam, na ikaw ay higit pa sa inaakala nila. Sa puntong iyon, nakaramdam ng katahimikan si Elena. Alam niyang marami pa ring darating na pagsubok, ngunit isa lang ang malinaw. Kaya niyang harapin ang lahat basta't nananatili siyang tapat sa sarili at sa mga prinsipyong pinanghahawakan. At sa pagbagsak ng isang kontrabida, nagsimula ang mas malinis at mas masayang kabanata sa kumpanya. Ngunit para kay Elena, ito pa lamang ang simula ng mas malawak na laban. Isang laban hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng babaeng kagaya niya na minsang minamaliit ngunit may kakayahang bumangon at magtagumpay. Matapos ang pagkakasibak kay Claudia, nagkaroon ng panibagong simula ang opisina. Mas magaan ang hangin, mas malinaw ang pakikitungo ng bawat isa, at mas ramdam ni Elena ang paggalang na matagal niyang ipinaglaban. Ngunit kasabay ng ginhawang iyon, nagsimula ring dumating ang mas mabibigat na responsibilidad. Isang araw, habang nasa loob ng opisina, ipinatawag siya ng board. Sa conference room, naroon ang mga miyembro at si Richard na nakaupo sa unahan. Elena, panimula ng chairman, nakita namin ang sipag at galing mo sa proyekto. At dahil dito, nais naming i-promote ka bilang project head. Ikaw na ang mangunguna sa expansion sa mga probinsya. Nagulat si Elena, nanlaki ang mga mata. Ako po? Project head? Ngumiti ang chairman. Oo, napatunayan mo na ang kakayahan mo. Hindi na sapat na maging support lang. Panahon na para ikaw mismo ang mamuno.
Bahagyang nag-init ang kanyang pisngi. Sa isip niya, sariwa pa rin ang mga alaala ng panlalait at pangaapi. Ngayon, siya mismo ang inaangat. Maraming salamat po sa tiwalang ibinigay ninyo. Wika niya na may bahid ng luha sa mata. Pangako, gagawin ko ang lahat para hindi kayo magsisi. Mula noon, nagsimula ang panibagong yugto sa kanyang buhay. Hindi na siya basta empleyado lamang. Siya ay leader na at nakasalalay sa kanya ang tagumpay ng proyekto. Araw-araw, maaga siyang pumapasok at huli nang umuuwi. Ang bawat detalye ng plano ay pinag-aaralan niya mula sa logistics hanggang sa marketing strategy. Dahil sa kanyang pag-angat, naging inspirasyon siya ng mga bagong empleyado. Isang hapon, nilapitan siya ng isang trainee. Ma'am Elena, kayo po ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Noong narinig ko ang kwento ninyo, naniwala akong may pag-asa rin akong magnagumpay kahit galing ako sa probinsya. Napangiti si Elena, damang init sa kanyang puso. Salamat, huwag mong kalilimutan. Hindi mahalaga kung saan ka galing. Ang mahalaga kung gaano katatag ang loob mo. Ngunit hindi lang sa opisina nakatuon si Elena. Dahil sa kanyang bagong posisyon, nagkaroon siya ng pagkakataon na magsimula ng mga charity program. Isang Sabado, bumalik siya sa kanilang probinsya, dala ang ilang tauhan at mga kahon ng tulong. Doon, nagsagawa sila ng feeding program at pamimigay ng school supplies sa mga bata. Sa tuwing nakikita niya ang mga batang masaya, naiisip niya ang kanyang mga kapatid. Para sa inyo ko ito ginagawa, bulong niya habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magplano ng mas malalaking proyekto para sa mga kababayan. Mga livelihood program at scholarship para sa mga estudyanteng walang kakayahan. Kasabay nito, mas lalo ring lumalim ang pagmamahalan nila ni Richard. Sa kabila ng pagiging abala ng dalawa, lagi silang may oras para sa isa't isa. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, biglang nagsalita si Richard. Mahal, alam mo ba kung gaano ako ka-proud sa'yo? Hindi lang dahil asawa kita, kundi dahil sa lahat ng nakabut mo. Ngumiti si Elena at humawak sa kamay niya. Richard, kung hindi dahil sa tiwala mo, baka hindi ko nagawa ito. Pero higit sa lahat, natutunan kong maniwala sa sarili ko. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Elena. Hindi siya nakalimot sa pinagmulan. Sa bawat pulong, sa bawat talumpati, lagi niyang binabanggit na siya'y isang probinsyana na minsang nilait ngunit piniling lumaban. At sa bawat salita niya, mas marami ang nai-inspire. Isang araw, muling lumapit si Marco, dala ang kanyang simpleng ngiti. Elena, tingnan mo ang narating mo, mula sa pagiging nilalait. Ngayon ay tinitingala ka na. Napangiti si Elena at pinisil ang balikat ni Marco. Hindi ko makakalimutan lahat ng suporta mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko kinaya ang lahat ng iyon. Naku, wala yun. Ang mahalaga, ipinaglaban mo ang sarili mo. Ang lakas mo, Elena, hindi lang galing sa'yo. Galing din yon sa pagmamahal mo sa pamilya at sa mga taong umaasa sa'yo. Sa mga sandaling iyon, dama ni Elena ang isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Ang tiwala sa sarili, ang respeto ng iba, at ang pagkakaroon ng layunin na higit pa sa personal na tagumpay. Habang nakatayo siya sa teras ng kanilang bahay kinagabihan, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, napangiti siya. Ito na ang bagong yugto ng buhay ko, bulong niya sa sarili. At sisiguraduhin kong bawat hakbang na tatahakin ko, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng naniniwala na may halaga sila, gaano man kaliit. At sa kanyang dibdib, malinaw ang pangako. Magsisilbi siyang ilaw, hindi lang para sa pamilya at kumpanya, kundi para sa bawat probinsyanang kagaya niya na nangangarap, lumalaban at umaasang balang araw ay magtatagumpay din. Habang patuloy na umaangat ang karera ni Elena sa kumpanya, dumating naman ang isang balitang nagpabigat ng kanyang kalooban. Isang tawag mula sa probinsya ang kanyang natanggap isang gabi habang abala siya sa pag-aaral ng mga dokumento para sa susunod na expansion plan. Elena, boses ng kanyang kapatid na si Tonyo sa kabilang linya. Halatang nanginginig. Si nanay. Bigla na naman siyang inatake ng sakit.
Kailangan daw siya ng mas matinding gamutan sa ospital dito. Pero hindi sapat ang gamit at kakayahan ng health center. Natahimik si Elena, nanginginig ang kamay habang hawak ang telepono. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad bilang panganay. Sige Tonyo, huwag kang mag-alala. Bukas uuwi ako. Dalhin natin si nanay sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Kinabukasan, nag-file siya ng emergency leave at agad na bumiyahe pauwi sa kanilang probinsya. Sa kanyang pagdating, agad niyang nasilayan ang inang nakahiga, maputla at tila nawala ng lakas. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Nay, nandito na po ako, hindi ko kayo pababayaan. Anak, mahina ang tinig ng ina. Huwag mong pababayaan ang trabaho mo dahil lang sa akin. Ang importante, magpatuloy ka sa laban mo. Trabaho ko po ang pamilya ko at hindi ako titigil hanggat hindi kayo gumagaling, mariing sagot ni Elena. Agad niyang inilipat ang ina sa isang mas malaking ospital sa bayan at siya mismo ang nag-asikaso ng lahat ng papeles. Gumastos siya mula sa kanyang ipon at pati na sa kanyang kinikitang bonus. Hindi alintana ang pagod o ang halagang nailabas. Ang mahalaga sa kanya ay mabigyan ng maayos na gamutan ang ina. Habang inaasikaso ang gamutan ng kanyang ina, pinilit pa rin ni Elena na gamtanan ang kanyang tungkulin sa kumpanya. Madalas siyang mag-video conference kasama ang kanyang team kahit nasa probinsya. Minsan, halos hindi na siya natutulog sa pagbabantay sa ina at sa pagtutok sa trabaho. Ma'am, sigurado po ba kayong kakayanin ninyo ito? Tanong ni Lani sa isang tawag. Baka po sobra na ang ginagawa ninyo. Ngumiti si Elena kahit ramdam ang pagod. Kaya ko Lani, ginagawa ko ito para sa pamilya ko at para rin sa lahat ng umaasa sa proyekto natin. Sa mga gabing mahaba, si Tonyo ang laging nasa abi niya. Ate, salamat at nandito ka. Kung hindi, hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Napangiti si Elena at hinaplos ang buhok ng kapatid. Kaya nga ako nandito, di ba? Magkakapatid tayo, magtutulungan tayo. Hindi naging madali ang mga araw na iyon. May mga pagkakataong bumababa ang kalusugan ng ina, kaya't halos mawalan ng pag-asa si Elena. Ngunit sa tuwing makikita niya ang mga mata ng kanyang mga kapatid, bumabalik ang kanyang lakas. Ang bawat pag-iyak ni Liza sa tabi ng kama ng ina ay parang apoy na nagbibigay ng panibagong dahilan para hindi siya bumitaw. Habang nakaupo sa waiting area ng ospital isang gabi, bigla siyang tinawagan ni Richard. Mahal, kumusta si nanay? Medyo mahina pa rin siya, Richard, pero lalaban kami. Hindi ko siya iiwan, sagot ni Elena habang pinipigilan ang luha. Alam kong kaya mo yan, pero wag mong kalimutan ang sarili mo. Kung kailangan ng tulong, nandito ako. Ipapadala ko ang pinakamahalagang doktor mula sa Maynila. Naku Richard, sobra-sobra na ang tulong mo. Pero salamat, malaking bagay yan. Mula noon, dumating ang isang espesyalista na ipinadala ni Richard. Nagbigay ito ng tamang gamutan at payo na mas nagpaayos ng kalagayan ng ina. Dito muling nakaramdam ng pag-asa ang buong pamilya. Kasabay nito, ginamit din ni Elena ang pagkakataon para makatulong sa ibang pasyente sa ospital. Dahil sa koneksyon niya sa kumpanya, nagpaabot siya ng tulong medikal sa ilan pang nangangailangan. Ang kanyang malasakit ay hindi na lamang nakatuon sa pamilya, kundi sa iba pang dumaranas ng parehong paghihirap. Minsan, habang namimigay siya ng tulong sa mga pasyente, nilapitan siya ng isang matandang babae. Iha, maraming salamat. Hindi ka lang pala magaling sa trabaho, may puso ka rin para sa iba. Napangiti si Elena, hawak ang kamay ng matanda. Wala pong anuman. Ang totoo, pareho lang tayong lumalaban para mabuhay. Kung may maitutulong ako, ibibigay ko. Lumipas ang mga linggo at unti-unting bumuti ang lagay ng kanyang ina. Nakakalakad na ito ng dahan-dahan at nakangiti na rin sa tuwing bibisita si Elena sa kanyang kwarto. Anak, salamat. Hindi ko akalaing mararanasan ko pa ang ganitong gamutan. Dahil sa iyo, may pag-asa pa ako. Hindi lang po dahil sa akin, Nay. Lahat tayo'y nagtulungan. Tugon ni Elena habang yakap ang kanyang ina. Muling bumalik si Elena sa Maynila. Dala ang ginhawang dulot ng paggaling ng ina. Ngunit dala rin niya ang isang mas malalim na pangako sa sarili. Hindi lamang siya lalaban para sa kanyang pamilya,
kundi para rin sa lahat ng mga taong dumaranas ng hirap at kailangan ng tulong. Pagbalik niya sa opisina, mas lalong humanga ang mga kasamahan sa kanya, hindi lamang bilang lider, kundi bilang tao na kayang balansehin ang trabaho at pamilya. Sa kanyang mga mata, nakita nila ang isang babaeng hindi sumusuko sa kahit anong laban. At sa puntong iyon, mas lalo pa siyang naging inspirasyon. Isang simbolo ng katatagan at pagmamahal, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng naasaksi ng kanyang pinagdadaanan. Matapos ang ilang buwan ng walang tigil na trabaho at pagharap sa mga personal na laban, dumating ang isang balita na nagbigay ng kakaibang saya kay Elena at Richard. Si Elena ay nagdadalang taho. Noong una, hindi siya makapaniwala. Habang hawak-hawak niya ang resulta mula sa doktor, nanginginig ang kanyang mga kamay at halos bumuhos ang luha mula sa kanyang mga mata. Richard, mahina niyang sambit habang nakaupo sa kanilang sala. Magiging ama ka na. Napatigil si Richard, tila natulala sa narinig. Ngunit ilang sandali lang, napangiti ito ng malapad at agad siyang niyakap. Elena, ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Magiging pamilya na tayo ng buo. Mula noon, naging kakaiba ang pag-ikot ng mundo para sa kanila. Si Richard, na laging abala sa negosyo, ay mas naging maalaga at mapagkalinga. Halos ayaw niyang pagtrabahuhin si Elena, ngunit iginiit nito na kaya pa niyang magpatuloy. Richard, hindi ko pwedeng basta nalang bitawan ang lahat. Wika niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang proyektong ito, ang mga taong umaasa sa atin, kailangan pa nila ako. Alam kong kaya mo, mahal, sagot ni Richard. Pero mula ngayon, ako ang magiging sandigan mo, hindi ka na nag-iisa. Sa trabaho, mabilis kumalat ang balita. Halos lahat ng empleyado'y tuwang-tuwa at nagpaabot ng pagbati. Congratulations, Ma'am Elena. Bati ni Lani habang nag-abot ng prutas. Ito na ang bagong yugto ng inyong buhay. Napangiti si Elena, ramdam ang suporta ng mga tao sa paligid niya. Salamat, Lani. Ang totoo, natatakot ako, pero sabay rin akong natutuwa. Ito ang pinakamalaking regalo sa lahat ng pinagdaanan ko. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, mas naramdaman niya ang kabutian loob at pagmamahalan ng mga tao sa paligid. Ang kumpanya mismo ay nagbigay ng suporta. Isang maternity program ang inilunsad, hindi lang para kay Elena, kundi para sa lahat ng empleyadong nagiging magulang. Hindi ito tungkol sa akin lang, pahayag niya sa isang pulong. Ito'y para sa lahat ng empleyado. Lahat tayo ay may pamilyang dapat alagaan. Sa probinsya, halos maiyak ang kanyang ina nang malaman ang balita. Elena, magkakaroon na ako ng apo. Salamat at binigyan mo ako ng panibagong dahilan para lumaban. Nay, siguraduhin po ninyo na malakas pa rin kayo pagdating ng apo ninyo. Biro ni Elena habang hawak ang kamay ng ina. Habang lumilipas ang buwan, naging abala rin sila ni Richard sa paghahanda. Nagsimula silang magplano para sa nursery ng kanilang magiging anak. Isang hapon, habang pinipinturahan nila ang maliit na kwarto sa kanilang bahay, tumigil si Richard at tinitigan si Elena. Alam mo ba, Elena? Bulong niya. Hindi ko akalaing mararanasan ko ang ganitong klase ng saya. Hindi lang sa negosyo, kundi sa pamilya. Napangiti si Elena. At hindi ko rin akalaing darating ako sa puntong ito. Mula sa pagiging probinsyanang nilalait, hanggang sa pagiging ina na puno ng pangarap para sa anak niya. Sa kabila ng saya, hindi ring nawala ang mga pangamba. May mga pagkakataong natatakot si Elena kung kakayanin niya ba ang pagsabay ng pagiging ina at lider sa kumpanya. Ngunit sa bawat gabi na mararamdaman niya ang maliit na sipa sa kanyang tiyan, napapalitan ng pag-asa ang lahat ng pag-aalinlangan. Anak, bulong niya habang nakahiga sa kama. Ipinapangako kong ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal at proteksyon. Hindi ka na kailanman makararanas ng hirap na dinanas ko noon. At nang dumating ang araw na inilabas niya ang kanilang unang anak, napuno ng luha at galak ang buong pamilya. Sa ospital, hawak-hawak ni Richard ang kanyang kamay habang umiiyak. Mahal, ang galing mo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pinakamahalagang regalo.
Napangiti si Elena, pagod ngunit puno ng saya. Richard, ito ang simula ng mas matibay na pamilya natin. At doon nagsimula ang bagong kabanata sa kanilang buhay. Hindi na lamang bilang mag-asawa, kundi bilang mga magulang. Kasabay ng lahat ng tagumpay at pagsubok, dumating ang pinakamatamis na biyaya, ang pagkakaroon ng anak na siyang magpapatibay at magbibigay saysay sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Lumipas ang ilang buwan matapos manganak si Elena. Sa bawat gabi na may iyak ng sanggol, natutunan niyang yakapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang pag-aalaga sa kanilang anak ay hindi naging madali, ngunit bawat ngiti at tawa ng sanggol ay tila nagpapawala ng lahat ng pagod. Si Richard ay naging higit pang maalaga. Kahit abala sa negosyo, madalas pa rin siyang gumigising sa madaling araw upang kargahin ang kanilang anak at bigyan si Elena ng pahinga. Isang gabi, habang nakaupo sila sa nursery at pinagmamasdan ang kanilang anak na mahimbing na natutulog, bigla na lang nagsalita si Elena. Richard, namiss ko na rin ang trabaho. Namiss ko ang opisina, ang mga tao, at ang mga proyektong iniwan ko. Napatingin si Richard, may ngiti sa labi, ngunit halatang may pag-aalala. Handa ka na ba, Elena? Alam kong mahal mo ang ginagawa mo, pero baka mahirapan ka pa. Huminga ng malalim si Elena. Hindi madaling pagsabayin ang pagiging ina at pagiging leader. Pero naniniwala akong kaya ko. Gusto kong ipakita sa anak natin na hindi kailangan pumili sa pagitan ng pamilya at pangarap. Pwede silang magkasabay. At dumating nga ang araw ng kanyang pagbabalik. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y mag-maternity leave, muli siyang pumasok sa opisina. Pagbukas pa lamang ng elevator, sinalubong siya ng masigabong palakpakan. "Welcome back, Ma'am Elena," sigaw ng mga empleyado, sabay abot ng mga bulaklak. Napaluha si Elena, hindi dahil sa kaba, kundi sa saya ng pagtanggap na iyon. "Salamat sa lahat. Hindi ko akalaing ganito ninyo ako sasalubungin." Lumapit si Lani, na tila hindi mapigilan ang luha. "Ma'am, malaking inspirasyon po kayo sa amin. Hindi lang dahil sa mga nagawa ninyo para sa kumpanya, kundi dahil sa ipinakita ninyong lakas bilang babae at ina." Agad na bumalik si Elena sa kanyang mesa. At bagamat maraming trabaho ang naghihintay, inanggap niya ito ng may buong tapang. Isa sa kanyang unang hakbang ay ang pagpapalawak ng recruitment program para sa mga probinsyanong tulad niya. "Kung ako, nagmula sa probinsya at nakayanan ang lahat ng hirap, alam kong maraming iba pa na naghihintay ng pagkakataon," sabi niya sa isang pulong. Mabilis na naisakatuparan ang kanyang plano. Nagkaroon ng mga bagong empleyado mula sa iba't ibang probinsya at ang ilan ay personal niyang tinulungan sa pagsisimula. "Huwag kayong matakot. Narito ako para gabayan kayo," lagi niyang sinasabi sa kanila. Habang patuloy ang kanyang pagbalik, hindi rin nakaligtas si Elena sa mga hamon. May ilan pa ring board members na nagdududa kung kaya niyang pagsabayin ang pagiging ina at leader. Baka maging sagabal sa trabaho ang pagiging abala niya sa pamilya, bulong ng ilan. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinapakita ni Elena na mali sila. Mas naging masinop siya sa oras. Mas malinaw ang kanyang plano at mas determinado sa bawat desisyon. Dumating ang isang pagkakataon kung saan kinailangan siyang magsalita sa harap ng daan-daang empleyado sa isang annual gathering ng kumpanya. Sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono, nagsimula siyang magsalita. "Alam kong marami sa inyo ang may sariling laban, para sa pamilya, para sa sarili, para sa kinabukasan. Dumaan din ako sa puntong akala ko'y wala ng pag-asa. Pero napatunayan ko, basta't may tiyaga at pananampalataya, may mararating. Nandito ako ngayon, hindi dahil asawa ako ng CEO, kundi dahil lumaban ako para patunayan ang sarili." Nagpalakpakan ng lahat at sa sandaling iyon, mas naging buo ang tiwala ng mga empleyado sa kanya. Naging modelo si Elena ng isang modernong lider na may puso. Isang taong hindi nakakalimot sa pinagmulan at patuloy na nag-aangat ng iba. Sa mga sumunod na buwan, tinanggap niya ang iba't ibang parangal bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon, hindi lamang sa kumpanya, kundi pati na rin sa lipunan. Mula sa mga organisasyon ng kababaihan hanggang sa mga business forums, siya ang laging inaanyayahan upang magsalita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling simple ang kanyang pananaw. Sa bawat pagtatapos ng araw,
Umuuwi siya sa tahanan upang kargahin ang kanyang anak at makasalo si Richard sa hapagkainan. Ito ang tunay na gantimpala, sabi niya habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. At sa puso niya, alam niyang ang pagbabalik niya sa kumpanya ay hindi lamang pagbabalik para sa sariling ambisyon. Ito'y pagbabalik para sa mas malaking misyon, ang magbigay ng pag-asa, inspirasyon at pagbabago para sa lahat ng kagaya niyang minsang nilait. Ngunit ngayon ay nagtatagumpay. Mabilis ang naging pag-ikot ng panahon para kay Elena. Mula sa pagiging isang simpleng empleyado na nilalait at inaapi, ngayon ay isa na siyang pangunahing haligi ng kumpanya. Hindi lamang siya basta respetado, siya na mismo ang nagiging mukha ng tagumpay at pagbabago. Sa isang espesyal na pulong ng board, inanunsyo ng chairman ang bagay na matagal ng bulong-bulungan. Elena, panimula ng chairman, nakangiti at puno ng galak. Dahil sa lahat ng kontribusyon mo at sa walang sawa mong dedikasyon, nais naming ialok sa iyo ang isa sa pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Simula ngayong araw, isa ka na sa mga board members. Napatulala si Elena, halos hindi makapaniwala. Ako po, board member? Bulong niya, nangingilit ang luha. Tumango si Richard, na nakaupo sa tabi at abot tainga ang ngiti. Mahal, deserve mo yan. Hindi na ito dahil asawa kita. Ito'y dahil ikaw mismo ang nagpursige. Mabilis na kumalat ang balita sa buong kumpanya. Ang dating probinsyanang nilalait ay ngayoy isa ng miyembro ng board. Ang mga empleyado ay nagbunyi at marami ang lumapit upang magpahayag ng pagbati. Ma'am Elena, kayo ang inspirasyon namin. Dahil sa inyo, naniniwala kaming kahit ordinaryo lang kami, may pagkakataon kaming magtagumpay. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang mga plano. Sa unang pagkakataon bilang board member, iminungkahi niya ang pagpapalawak ng kumpanya sa ibang bansa. Kung kaya natin sa mga probinsya, kaya rin natin sa international market. Hindi lamang kita ang habol natin, kundi ang pagbibigay ng mas maraming trabaho at oportunidad. Nagulat ang ilan sa kanyang tapang, ngunit kalaunan ay sumang-ayon ang board. Muling ipinakita ni Elena ang kanyang malasakit at kakayahan. Naglakbay siya kasama ang kanyang team patungo sa mga bansang kapitbahay, nakipagpulong sa iba't ibang negosyante at naglatag ng mga proyektong magbubukas ng mas maraming pinto para sa kanilang kumpanya. Habang lumalawak ang kanilang operasyon, kasabay din ang pagtaas ng pangalan ni Elena sa lipunan. Naging tanyag siya, hindi lamang bilang asawa ng CEO, kundi bilang isang ehemplo ng matagumpay na babae. Inimbitahan siya sa mga business forum, women empowerment events, at iba't ibang international conferences. Isang beses, sa harap ng libu-libong tao sa isang convention, nagsalita siya. Ako si Elena, isang simpleng probinsyana. Noong una, nilalait ako dahil sa aking pinagmulan. Pero pinili kong lumaban, pinili kong patunayan ang sarili ko. Kaya ko gustong sabihin sa lahat ng kababaihan, huwag kayong matakot. Hindi kailanman hadlang ang inyong pinagmulan para sa mga pangarap ninyo. Tumayo ang lahat at nagbigay ng masigabong palakpakan. Sa sandaling iyon, hindi lang siya leader ng kumpanya, isa siyang simbolo ng pag-asa. Ngunit higit sa lahat, hindi siya nakalimot bumalik sa kanyang pinagmulan. Sa probinsya, nagtayo siya ng mga scholarship program para sa mga kababaihan at kabataang gustong makapag-aral. Nagtatag din siya ng livelihood projects para sa mga nanay na walang trabaho. Ma'am Elena, dahil sa inyo, nakakapag-aral na ang anak ko. Sabi ng isang nanay habang umiiyak at hawak ang kanyang kamay. Ngumiti si Elena, pinapahid ang luha ng babae. Hindi lang ito tungkol sa akin. Ito'y para sa lahat ng kagaya natin na nangangarap ng mas magandang buhay. At sa bawat pag-uwi niya sa probinsya, mas lalong lumalapit ang mga tao sa kanya. Hindi bilang isang mataas na tao, kundi bilang isang kapwa nila na nagtagumpay at handang tumulong. Sa kabila ng lahat, nanatiling matibay ang kanyang pagmamahalan nila ni Richard. Sa gitna ng kanilang abalang buhay, lagi silang naglalaan ng oras para sa isa't isa at sa kanilang anak. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin ng kanilang bahay, nagsalita si Richard. Elena, minsang iniisip ko kung paano ako naging mapalad na makilala ka.
Hindi lang kita asawa, kundi katuwang sa lahat ng laban. Ngumiti si Elena, nakatingin sa bituin. Richard, hindi ko rin alam kung paano ko nalampasan ang lahat kung wala ka. Pero higit sa lahat, natutunan kong maniwala sa sarili ko dahil naniniwala ka sa akin. At sa sandaling iyon, habang magkahawak ang kanilang mga kamay at pinagmamasdan ang mga bituin, ramdam nilang ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa negosyo o tagumpay. Ito'y tungkol sa pagmamahalan, tiwala, at ang hindi matatawarang lakas ng isang pusong handang lumaban para sa pangarap at para sa kapwa. Makalipas ang ilang taon ng walang sawang pagpupunyagi, narating na ni Elena ang pinakamataas na antas ng kanyang pangarap. Hindi lang bilang board member ng kumpanya, kundi bilang isang babaeng may malaking naiambag sa lipunan. Ngunit higit pa sa lahat ng tagumpay na iyon, pinili niyang bumalik sa pinagmulan, sa kanilang probinsya, upang ipagdiwang hindi lamang ang kanyang nakamit, kundi pati ang pagmamahalan at pagkakaisa ng kanyang pamilya. Isang araw ng tag-init, dumating sila ni Richard at ng kanilang anak sa baryo. Pagbaba pa lang nila sa sasakyan, sinalubong agad sila ng mga kapitbahay, may dalang banderitas at masigabong palakpakan. Si Elena, ang ating probinsyana na ngayon ay tinitingala ng buong bansa. Sigaw ng isa. Ang mga bata, nagtatakbo at may dalang bulaklak, inilagay sa kamay ni Elena at sa leeg ng kanyang anak. Sa gitna ng pagtitipon, tinipon ni Elena ang kanyang pamilya at mga kababaryo. Ito ang araw na gusto kong ialay sa lahat ng tumulong at naniwala. Ang bawat tagumpay na natamo ko, hindi ko iyon magagawa kung wala kayo. Naging emosyonal ang kanyang ina, nakaupo sa tabi at halos hindi mapigil ang pagluha. Anak, ipinagmamalaki kita. Noon, nag-aalala ako kung makakaya mo. Pero ngayon, kitang-kita ko na higit pa sa inaasahan ang narating mo. Lumapit si Marco, ang natagal na niyang kaibigan, na ngayoy isa ng supervisor sa kumpanya. Dahil na rin sa tiwala at pagtulong ni Elena. Elena, naalala mo ba kung paano tayo nagsimula? Ako, janitor, ikaw laging nilalait. Ngayon, tingnan mo tayo, malayo nang narating. Napangiti si Elena at niyakap si Marco. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Sa lahat ng panahong gusto ko niyang sumuko, ikaw ang nandyan. Maraming salamat, Marco. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula ang isang simpleng salo-salo. May mga lamesang puno ng pagkain, pansit, lechon, bibingka, at iba't ibang handa ng mga kababaryo. Ang mga tao'y nagtatawanan at nagkukwentuhan, at ang buong baryo'y tilam na balot ng kasiyahan. Ang kanilang anak, nakikipaglaro sa mga batang probinsyano, walang dahid ng pagkakaiba sa estado ng buhay. Ito mismo ang gustong ipakita ni Elena, na ang yaman at tagumpay ay walang saysay kung hindi ito ibinabahagi. Habang naglalakad sa gilid ng baryo, napatingin si Elena sa mga dating lugar na madalas niyang puntahan noong siya'y bata pa. Ang lumang puno ng mangga, ang maliit na ilog na palaging dinadaluyan ng kanyang mga luha noong siya'y nangangarap pa lang. Ngayon, nakatayo siya roon bilang isang babaeng hindi na lamang nangangarap, kundi tumutupad na ng pangako. Sa gabi, nagtipon muli ang lahat sa plaza. May inihandang maliit na programa ang mga kabataan, mga sayaw, awit at tula na alay para kay Elena. Isa sa mga batang babae ang nagsalita. Ate Elena, gusto kong maging katulad mo. Gusto kong ipakita na kahit galing sa probinsya, kaya naming magtagumpay. Hindi napigilan ni Elena ang kanyang luha. Tumayo siya at nagsalita. Mga anak, huwag kayong matakot mangarap. Noon, ako rin ay nilait, pinapunan ng kape at pinagtawanan. Pero pinili kong lumaban. At ngayon, nais kong sabihin sa inyo, kung ako ay nagawa ito, kaya nyo rin. Tumayo ang lahat at nagbigay ng masigabong palakpakan. Ang kanyang asawa, si Richard, ay lumapit at niyakap siya sa gitna ng entablado. Elena, proud na proud ako sa iyo. Hindi lamang bilang asawa ko, kundi bilang babaeng pinatunayan sa lahat na ang totoong lakas ay nasa puso. Ang gabi ay nagtapos sa masayang kantahan at sayawan. Ngunit para kay Elena, higit pa sa kasayahan ang naramdaman niya. Isang malalim na kapanatagan. Sa wakas, nakamtan na niya hindi lamang ang tagumpay, kundi ang tunay na layunin ng kanyang buhay. Ang maging inspirasyon at pag-asa sa iba. Sa mga sumunod na buwan,
patuloy niyang pinalago ang kanyang mga proyekto para sa mahihirap. Nagpatayo siya ng mga paaralan, mga training center para sa kababaihan, at mga livelihood program. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang nakaukit sa kumpanya, kundi sa puso ng bawat taong natulungan niya. At sa piling ng kanyang pamilya, sa halakhak ng kanyang anak, at sa mga ngiting kanyang natatanaw sa mga taong natulungan, natagpuan ni Elena ang pinakamatamis na wakas. Hindi na siya ang probinsyanang pinapunan ng kape, kundi ang babaeng nagpatunay na ang sakit at hirap ay maaaring maging hagdan tungo sa pinakamataas na pangarap, isang matatag, masaya, at ganap na buhay.